Kumusta mga brad? Siguro iniisip ng iba na ang pinakamababang engine displacement sa panahon ngayon ay 100cc, na kung saan nga po ito ang kadalasan ginagamit ng mga beginner. Pero ang hindi nila alam, may mas mababang displacement pa dyan. At yun nga po ay ang 50cc. Pero kapag sinabi naman nating 50cc, kadalasan din iniisip ng mga tao, maliit na motor. Kasi nga 50cc lang. Pero iba na nga po sa panahon ngayon. Yung ibang 50cc ngayon kasing laki na po ng 125cc. Kaya kung sakaling nakipagkarera yung 50cc sa 125cc, malaki talaga ang pagsisisi. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadba dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kung dito nga po sa atin kapag sinabi mong 50cc, kadalasan ganyan yung mga itsura, maliit at mausok na motor. Kung hindi pocket bike, pangit bike. Pero pagdating nga po sa ibang bansa, iba yung 50cc nila doon. Yes po, iba talaga yung 50cc nila doon. Kung wala nga ang pangalan, hindi mo talaga akalain na 50cc siya. Kasi kasing laki lang talaga sila ng 125cc to 150cc na motor. Sa power na lang talaga nagkakatalo. At isa na nga po dito, itong motor na to, ang SYM Shark 50cc na nanggaling nga po sa bansang Vietnam. Kung titignan mo nga yung itsura niya, parang hindi talaga siya 50cc. Kasing laki na kasi siya ng 125cc na scooter. Paano ko nasabi yun? Ganito kasi yun. Itong SYM Shark 50cc nga po ay mayroon pong mataas na bersyon, 125cc at 150cc. Siguro itong 50cc para lang talaga to sa mga beginner, or di naman kaya para lang sa malapitang biyahe. Kaya kung sakaling palipalengke lang, pwede na ang 50cc. Okay. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa Baby Shark na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM Shark 50cc na mayroong 49 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 3.2 horsepower at 8,000 RPM, 3.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga Vietnamese na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 50 km per hour. Pero kung sakaling dalhin sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 100 kph yan. Aba, syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 52 km per liter. So para nga po sa isang 50cc na naka-FI, hindi man pero matipid na rin siya. Ang sukat na kanyang gulong 70x90x14 sa harap at 80x90x14 naman sa likuran. Paras na po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-drum brake sa harap at drum brake pa din sa likuran. Agoy. So kahit nga po latest model ang motor na ito, drum brake pa rin yung braking system niya. Malamang yung iba magrereklamo. Pero yan yun na lang. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 100 kilograms. At mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din at bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Kung mapapansin nyo nga po yung hulma ng headlight niya, halos kahawig lang din ito doon sa mga bonus nila. Simpleng forma pero maganda. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-analog pa din pero maganda naman yung display niya. At katulad nga po ng inaasahan, hindi pa po ito naka-keyless. Pero para sa akin wala namang problema doon. Yung pambili lang, yun ang problema doon. Ang kagandahan nga po sa motor na ito, kahit bagong labas siya, meron pa din siyang kickstart, na isa nga po sa palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. At bukod nga po sa mga bagay na yun, wala naman ang gaanong special sa kanya. Simpleng motor lang po siya, pero malakas ang dating niya. Pero ito, mas malakas ang dating nito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock, na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pero, meron po siyang sabitan ng pulutan.
At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito po ay nagkakalaga ng 2.5 million Vietnamese dong. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 57,000 pesos. So ikaw nang bahala magsabi kung mahal ba o hindi. Ano Brad? Mahal ka ba? Hindi. At para naman doon sa mga tanong kung ilalabas ba ito sa Pilipinas, syempre naman, hindi. Pero malay natin, tupakin si Mitsukushi, tapos ilabas niya dito sa Pilipinas. O diba? Himala. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto sabihin or gusto mong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.